ayun. On the way tayo sa Batangas. Naka-uniform pa ako. Tapos ko lang magpapakasin. And ang lola ka na stroke. On the way sa WRT. On the way. So ayun, nagmamadali na nga ako pumunta ng LRT dahil mag-LRT kami. Kaya lang, puno na yung LRT kaya we decided na mag-take na lang ng jeep. It's a 1 hour na biyahe, 1 hour and 30 minutes dahil traffic. At naabutan kami ng ulan dyan banda sa Manila City Hall. And nung nakababa na kami ng Gilpuyat, bumili muna kami ng mani para, may snack sa bus. So, sumakay na kami ng bus and ito yung view na papuntahan na kami ng Batangas City para kitain namin yung lola namin. So, ito na yung view. So, habang tinitingnan niyo yung view, magkukwento lang ako. Ang lola namin is 83 years old. No? Lapit ako sa lola ko. Ang lola ko is mother side. No? Siya yung kasama ko sa paglaki na, no? I'm an 18 years old and 18 years ko siya nakasama sa isang bahay. So ayun, bumaba na kami at sasakay ulit ng jeep para papunta na ng hospital. Ito na yung hospital. Kung nakikita niyo sa mukha ko, nagwo-worry talaga ako kung ano na pong ganap doon sa lola ko. So ayan, kita niyo naman nagpapanik ako. And dito siya nakalagay. Bawal mag-film sa loob, kaya yun. Ito yung hospital kung nasan si Lola. And take note, this is my favorite saint, Saint Anthony de Padua. Yun yung pangalan ng hospital. Hindi ko expected. Kaya yun, lumabas na kami at pinauwi na kami kasi dalawa lang dapat yung bantay. So kapatid ni Lola yung nagbabantay at isang katulong. Kaya dumiretso na kami dun sa bahay ng kapatid ni Lola para magpahinga. Good morning, guys! Sa Batangas ako ngayon and kakagising ko lang. It's 6:20 na. And luluwas kami ng Tingloy. Para, sa mga huling nabili ni Lola. Oh my God. It's very mabigat. Pero go. Samahan niyo ako and to document the final moments with my lola. Ayun, sumakay na ulit kami ng jeep para sunduin si Lola sa hospital at maiuwi na sa Tingloy. Kasi doon yun ang hometown niya talaga. And ayan, pumunta na ulit kaming hospital para sunduin yung lola ko. And maisakay na sa jeep para mahatid na nga doon sa province. So, ito yung naging eksena noon. Sinakay na nga siya, ganyan, and sasakay na din kami. And on the way na kami ng pier para sumakay ng bangka. At nakarating na nga kami. Sinakay na si Lola sa bangka. Tama ba kung bangka yan? Ihahatid na namin siya doon. And yeah, ito yung lola ko, guys. Still fighting. And yeah. So, on the way na nga kami, ito ay 1 hour na biyahe papunta nga doon sa province namin, yung hometown ng lola ko. So, doon siya lumaki and isa din yun sa hiling niya na umuwi na ng Tingloy. So, habang ihahatid namin siya, napadaan din kami sa Isla Sombrero. Kung alam niyo yan, ayan siya. So, ayun, malapit na kami doon sa bahay niya. At ayun yung palatandaan ko, yung chapel. Itutur ko kayo dyan. Wait lang natin. And ayun, medyo malapit-lapit na. Ayan po. Dyan din lumaki yung parents ko. Dyan din sila kinasal and anything. So, laking Batangas talaga ang angkan ko. Ayun, so nag-stop na kami. Para, ayun, naibaba na namin si Lola. At hinatid na namin siya sa bahay. Yun. Hi guys! So ngayon, nandito ako sa chapel. It's my childhood chapel. Kaya din ako nagsakristan. Ito yung wall of saint namin. Ayan. Tapos, ito yung altar. Tutur ko kayo. Ayun, nahatid na natin yung lola ko doon. And ito, dinaanan ko tong chapel kasi dito kinasal yung mother and father ko. Dito na din ako
laging tambay tuwing bibisita ako dito sa probinsya. So, it's my childhood chapel ko talaga siya. Ito yung pinakauna kong simbahan na lagi kong hinahanap-hanap. Dito ko tumatambay. So, ito yung mga santo. It's a donation lang sa mga hometown, ganyan. Actually, madami pa yan dati. Ewan ko kung saan na napunta yung iba. So, ito yung Berhen ng Antipolo originally. Pero, ewan ko, tawag ata nila dito is Berhen ng Tingloy. Ito yung nasa harap dati. Ayan, yung mukhang Antipolo. And, yun. Magsamahan niyo ako magdasal. And, medyo naluluha ako kasi so many things akong pinagdaanan. But, I don't know. Ba't sa akin nangyayari to? Bakit sa amin? And, I'm asked God, why us? Bakit kami? And yes, I'm asking him to heal my lola para mas makasama pa namin siya ng matagal. Yun. So, papunta naman kami ng Pisa Cemetery. Doon nakaligbing ang aking mother and father. Kung nakikita nyo, nagsasakay ka pa talaga ng maliit na bangka. And ito, yung sampagita, kinuha ko lang yan sa bakod ng bahay ng father ko. Kasi walang bulaklak doon. So, ayun. Ito po yung cemetery namin. Tabi siya ng dagat. Dito nakalaga ang aming parents. So, ito yung aking parents. Si Papa namatay noong 2010. Si Mama namatay noong 2020. So, ayun. Ang layo kung saan sila nakalibing. I'm from Manila. Sila sa Batangas sila nakalagak at namamahinga dahil dito sila lumaki. Kung nakikita nyo, sobrang dumi. Hindi nabibisita. Actually, mas madumi pa nga yan. Yun lang din yung bulaklak na maya-alay namin kasi wala nagtitinda ng bulaklak doon. Talagang pitas-pitas lang. So, hello Mapa. So, paalis na din kami nito. And ayan, kung nakikita niyo, ito yung view ng cemetery. It's our second day here in Tingloy, Batangas. So, ngayon, nagkape lang ako at aalagaan ko si Lola. So, ayun ang lola ko. Minamasahe ko lang yung ulo niya para pakalmahin. And yeah, this is my lola. Hi La, take care always. I'm always here. And pagaling ka na para makasama ka din sa wedding ni Kuya. Yun lang. Take care always, La. Love you.